May bago manong ebidensyang nakitang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay ang samut-saring baril na hindi umano dineklara ng bise bilang ari-arian. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, gaano karaming baril ang sinasabing pag-aari ni VP Sara? Jiggy, may 52 baril umano si Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. At ayon nga sa House Prosecution Panel, hindi umano ito idineklara ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon nga po kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, natisod nila itong impormasyon nang may makita na nakalistang baril doon sa yung mag-asawang Duterte Carpio sa PNP Firearms and Explosives Office. Kasama nga po doon sa ipasasabpina ng proseksyon yung listahan ng mga baril na ito. Kabilang dyan yung umano yung mga rifle, shotgun, revolver at pistol ng mag-asawang Duterte Carpio. At magpapatawag din nga raw itong prosecution panel ng mga tauhan mula doon sa nasabing opisina para tumestigo. Maging yun sa mga firearms dealer o kung sino yung nagbenta ng mga baril. Magpapatawag din daw sila ng valuation expert para matukoy nga yung halaga ng mga baril na pag-aari umano ng mag-asawang Duterte Carpio. At si Ridon nga po, yung yung lead sa article ng Unexplained Wealth at Non-Disclosure ni VP Sara sa kanyang SALN. Narito po yung kanyang pahayag. Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations. At Marian, ngayon pareho nang nakapagsumite ng pre-trial brief ang dalawang kampo. Ano ang tingin ng House Prosecution Panel sa sinumite ng kampo ni VP Sara? Jiggy, ay nga kay Congressman Ridon, nire-release na naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung sa kanilang pinasang pre-trial brief, yung procedural, constitutional at jurisdictional objections na nauna naman na nilang pinunto doon sa kanilang mga naunang ipinasang mga sagot. Pero nakapagsumite na nga yung kampo ng bise ng mga testigo at mga ipasasabpi ng mga dokumento. At may panawagan pa raw itong kampo ni VP Sara na wag isama yung mga ebidensyang nakalap ng House Justice Committee at payagan lang ay kung ano yung nakapaloob doon sa mga original na impeachment complaints. Giit po ni Ridon, wala namang legal na basihan itong kanilang panawagan. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. They want the evidence to be basically be constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Tingin ko po nakakatawa yun. Kasi ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pre-trial proceedings. At Marian, kailan naharap ang House Prosecutor sa pre-trial conference? Jiggy, sa Webes, June 18 nga, nakatakdang pumunta yung House Prosecutors doon sa pre-trial conference na itinakda ng Senate Impeachment Court at pinadadalo rin yung defense team ni VP Sara. Dito nga pag-uusapan yung mga listahan ng kanilang mga testigo, ebidensya, maging yung mga trial dates at iba pang mga detalyeng dapat pag-usapan at maplansya para hindi na pagdebatihan pa sa mismong araw ng paglilitis. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.